Kumusta kayong lahat no mga apo? At sa video natin ngayon ay mayroon akong tatlong bagay na sasabihin sa inyo. At maaaring ang tatlong bagay na ito ay magpabago sa inaakala mong mangyayari sa hinaharap. Paano kung sasabihin ko sa iyo na may tatlong propesiya mula sa aklat ni Daniel ang hindi mo pa alam? Paano kung lahat ng alam mo tungkol sa mga huling araw ay mali? Tatlong kaganapan na magpabago sa mundo magpakailanman. Mga hula na ibinigay kay Daniel mahigit 2,500 taon na ang nakaraan bago pa ipinanganak si Jesus. Binigyan ni Daniel ng mga pagitain tungkol sa hinaharap, mga pagitain na nakakagulat at insaktong tumutukoy sa pag-usbong at pagbagsak ng mga kaharian bago pa man sila umiiral. At ngayon, ang mga huling kaganapan na kanyang inilalarawan ay malapit nang mangyari. Sa bidyong ito, ilalantad natin ang tatlong propesiya mula kay Daniel na hindi pa natutupad. Una, ang katuparan ng propesiya ng 70 linggo. Si Daniel, isang batang Hebreyong bihag noon, ay dinala mula sa Jerusalem nang sakupin ng makapangyarihang imperyo ng Babylonia ang kanyang lupain. Ngunit si Daniel ay may natatanging kaloob ng Diyos at ang kaloob na ito ang maaaring maging susi sa pagbubunyag ng pinaka-nakakakilabot na katotohanan tungkol sa kung nasaan na tayo ngayon. Sa Daniel chapter 9, binanggit ang 70 linggong propesiya, isang takdang panahon ng mga pandaigdigang kaganapan na humahantong sa pagdating ng Mesiyas at sa katapusan ng panahon. Posible kaya na ang propesiya ng 70 linggo ni Daniel ay naglalaman ng susi at nagsasabi sa katotohanan at insaktong timeline ng kawakasan? Oo, posible yun. Dahil ito ay isang propesiyang napakadetalyado at nahulaan ito pati ang mismong taon ng pagdating ni Jesus sa mundo. At sinasabi rin ito sa atin kung ano ang susunod na mangyayari. Habang binabasa ko ang propesiyang ito, isang nakakagimbal na pattern ang lumilitaw sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Sinasabi ng arkanghel na si Gabriel ang isang nakakagulat na timeline ng kasaysayan. Sinabi ng anghel kay Daniel na sa loob ng 70 linggo ang itinakda para sa bayan ng Diyos. Ngunit hindi ito ordinaryong linggo. Ito ay mga linggong propesiya kung saan ang bawat linggo ay kumakatawan sa 7 taon. Ibig sabihin, ang 70 linggo ay katumbas ng 470 taon. Tandaan natin na ang propesiyang ito ay ibinigay na kay Daniel mahigit 500 taon na bago pa ipinanganak si Jesus. Ibig sabihin, kulang-kulang 10 taon para magiging insakto ang kanyang mga hula. Ngayon, himay-himayin natin ito isa-isa. Ang propesiya ni Daniel ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang 7 linggo o 49 years ay ang muling pagtatayo ng Jerusalem. At ang sumunod na 62 linggo o 434 years ay ang panahon bago ang pagdating ng Mesiyas. At ang huling 1 linggo o 7 years ay ang panahong
magsisimula na ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin, dito na natin maranasan ang mapait at katakot-takot na kapighatian na nakasulat sa Biblia. At kung magsisimula ka sa 457 BC at magbibilang ng 483 years pasulong, aabot ka sa 27 AD. At ito ang insaktong taon kung kailan sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Ibig sabihin, ang propesiya ni Daniel ay hindi lang malapit sa katotohanan, kundi ito ay insakto at perpektong hula. Matapos ipako si Jesus sa krus at muling nabuhay, may isang hindi inaasahang pangyayari. Ang orasan ng propesiya ay tumigil sa loob ng huling 2,000 taon. Tayo ay nasa isang misteryosong pagitan na tinatawag na panahon ng simbahan o Church Age. At ang mga tao sa panahong ito ay nakasalalay ang kanilang pananampalataya sa loob ng simbahan. Maaaring iniisip mo na alam mo na kung ano ang darating. Ngunit ang mga detalye nito ay mag-iiwan sa iyo ng pagkagulat. Ang huling 7 taon, ang ika-70 linggo ni Daniel ay tinatawag nating tribulation. At ito ay magsisimula sa isang malaking kaganapan at iyon pa lang ang simula. Dahil kasalukuyan tayong nabubuhay ngayon sa pagitan ng ika-69 hanggang ika-70 linggo. Ibig sabihin, nasa mga huling araw na talaga tayo ngayon. At ang huling 1 linggo o 7 years ay maaaring magsimula na anumang sandali. Marami ng mga palatandaan ang nagsilitawan ngayon na nagpapatunay na talagang nasa mga huling araw na tayo ngayon. Nagsimula ang propesiya noong 457 BC nang ibigay ng Haring Persian na si Artaxerxes ang utos na muling itayo ang Jerusalem. Mula sa panahong iyon, hinulaan ng propesiya ang 483 years bago dumating ang Mesiyas. Pangalawa, ang pag-usbong ng Antikristo. Nagkaroon si Daniel ng isang pangitain na naiiba sa lahat ng nauna. Nakita niya ang 4 na malaking halimaw na lumilitaw mula sa isang maunos na karagatan. Ang bawat halimaw ay kumakatawan sa isang dakilang kaharian na maghahari sa mundo. Ngunit hindi lang ang mga halimaw ang nakakuha ng pansin kay Daniel. May isa pang bagay na mas nakakatakot. Isang maliit na sungay ang lumitaw mula sa kanila. At ang sungay na ito ay hindi lang isang simbolo. Isa itong propesiya tungkol sa pinakamakapangyarihang manlilinlang na makikilala sa buong mundo. Ang ika-4 na halimaw ay isang nakakatakot na nilalang na may mga ngipin na bakal. Ngunit dito nagiging mas nakakagimbal ang lahat dahil mula sa halimaw na ito, lumitaw pa ang 10 sungay at pagkatapos, isa pang maliit na sungay ang pumalit na lumabas at binunot ang 3 sa naunang 10 sungay. At ito nga ay ang Antikristo. Sa Daniel chapter 7 verse 8, inilarawan ang kanyang nakita. Ang maliit na sungay na ito ay hindi lang isang hari o kaharian. Ito ay isang bagay na mas madilim sa hinaharap. Nagsasalita ito at naglapastangan laban sa Diyos. Nakakamit nito ang kapangyarihan sa pamamagitan ng panlilinlang. At ito'y makikipagdigma laban sa bayan ng Diyos. At sa Revelation chapter 13, mas pinalawak pa ang pangitain ni Daniel. Inilarawan doon ang Antikristo
bilang isang halimaw na lumilitaw mula sa dagat na binibigyan ng kapangyarihan mismo ni Satanas. Gagawa siya ng mga milagro, lilinlangin ang mga bansa at pipilitin ang mga tao na tanggapin ang isang tanda, isang marka na magtatakda kung sino lang ang makakabili at makakabinta. Binalaan tayo ng Biblia na bago pa man lubusang makontrol ng Antikristo ang mundo, magkakaroon ng matinding kaguluhan, mga krisis sa ekonomiya, mga digmaan at pandaigdigang kaguluhan. Hihingi ng tulong ang mga tao, desperadong maghahanap ng solusyon. At doon na darating ang Antikristo, isang pinunong tila may alam sa lahat ng sagot. Mangangako siya ng kapayapaan, pagkakaisa at katatagan. Pero lahat ng ito ay isa lamang kasinungalingan. Ang Antikristo ay hindi agad magpapakita bilang isang malupit na diktador. Sa simula, darating siya bilang isang bayani. Magtatamo siya ng tiwala sa buong mundo at sa kanya itatag ang kanyang kaharian ng tuluyan. Sa Daniel chapter 9 verse 27, isinulat ang isang nakakagimbal na pangyayari. Ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na tipan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo o 7 years. Ngunit sa kalagitnaan ng taon, ang kasunduan ay kanyang sisirain. Ang Antikristo ay pipirma ng isang 7 taong kasunduan sa Israel, isang kasunduang magdadala ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit narito ang nakakatakot At sinabi na pa bagay sa Daniel sa chapter kalagitnaan 9:27, nasa loob ng kalahati ng 7 taon o 3.5 years, ang Antikristo ay lalapastangan sa templo at idineklara ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sinabi mismo ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 21, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyayari mula nang likhain ang mundo hanggang ngayon at hindi na mauulit kailanman. At ang pangatlo, ang kahariang walang hanggan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, mga digmaan, pagbagsak ng mga kaharian at ang panlilinlang ng Antikristo, may isang huling propesiya na puno ng pag-asa. Ito ang pinakamagandang pangakong ibinigay kailanman. Ang kaharian ng Diyos ay darating at ito ay hindi kailanman babagsak at masisira. Kung si Jesus ay muling darating, ano ang dapat nating gawin? Ang kasagutan ay simple lang. Maging handa tayo, maging tapat sa Diyos, at huwag magpalinlang, huwag tanggapin ang marka ng halimaw. Isang kaharian ang darating, isang kahariang walang katapusan, isang kahariang hindi pamumunuan ng tao, kundi ng Diyos mismo. Sa Daniel chapter 2 verse 44, ibinigay ang propesiyang ito. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatayo ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak, at ang kahariang ito ay hindi ipagkakatiwala sa ibang mga tao. At wawasakin ito ang lahat ng makalupang kaharian at papalitan ng kahariang walang hanggan. Sa loob ng libu-libong taon, ang tao ang namamahala sa mundo at lahat ng kahariang itinayo nila ay bumagsak. Ang kaharian ng Babylonia bumagsak, ang kaharian ng Persya ay bumagsak, ang kaharian ng Greece ay bumagsak, at maging ang kaharian ng Roma ay bumagsak.
At maging ang mga makabagong makapangyarihang bansa ngayon ay hindi sila magtatagal dahil lahat ng kahariang itinayo ng tao ay pansamantala lang, ngunit ang kaharian ng Diyos ay magpakailanman.